Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Isang magandang gabi sa iyo at sa mga bumubuo ng Papa Dudut Stories. Binabati ko rin ang mga libo-libo mong mga subscribers na nakatutok ngayon, Papa Dudut. Isa ako sa mga avid listeners mo simula noong nakaraang taon nang madiskubre ko ito accidentally sa pamamagitan ng Facebook. Ako kasi yung tipo ng tao na sentimental. Siguro dahil na rin sa mga dinanas kong paghihirap noon sa buhay ko. Talagang nakaka-addict kasi ang programa mo. Kasi relate na relate ako sa mga istoryang tinatampok ninyo. May pagkakataong umiiyak pa nga ako dahil sa sobrang affected ako. May pagkakataon din na natatawa ako kapag comedy ang tampok ninyong kwento. At dahil doon ay talagang nahook na ako sa Papa Dudut Stories at palagi na akong tumatambay sa social media para makipag-bonding sa iba. Doon ay marami akong naging kaibigan at may ilan na rin na nag-udyok sa akin na sumulat sa programa ninyo. Kaso ang problema, wala akong love life. Pero Papa Dudut, dahil na rin sa tulong ng isang kaibigan ay nakumbinsi akong sumulat sa inyo. Kahit na hindi siya love related. Pero alam kong maraming aral ang mapupulot dito. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Samuel. Nag-decide akong magtago sa alias kasi natatakot akong mahusgahan ng tao. Ngayon pa lang, may ipagtatapat na ako sa iyo at sa mga listeners mo. Isa akong dating drug addict. Teenager pa lamang ako noon nang mapasama ako sa isang masamang barkada. Nung una hanggang sigarilyo at alak lang ang pinagkakaabalahan ko. Pero hindi naglaon ay tinuruan ako ng mga kabarkada kong gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng shabu, ecstasy at marijuana. Nung una hanggang tikim-tikim lang ako. Pero hindi ko namamalaya noon na naa-addict na pala ako. Papa Dudut, walang kalam-alam noon ng mga magulang ko na isa na palang addict ang anak nila. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na sa paggamit ko ng droga magsisimula ang kinakatakutan kong bangungot na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Tandang-tanda ko yun. Sinama ko pa nga ang aking girlfriend na si Cher dahil birthday noon ng aking katropang si Ronan. Nung una ay inuman at kain lamang ang ginawa namin habang nagkwekwentuhan. Masaya ang lahat maliban kay Cher na isang introvert. Bukod kasi sa hindi siya palakwento, ay hindi rin siya umiinom. As in wala talaga siyang bisyo. Madalas kong tinatanong ang girlfriend ko pero palagi niyang reply sa akin ay ayos lamang siya. Ngunit ramdam kong na-out of place na siya dahil bago ko siya naging girlfriend ay certified loner talaga siya. Hanggang sa nagkaroon kami ng laro, Truth or Dare. Lahat ay kasali. Kasama na si Cher. Nang pinaikot at mapili ng nguso ng bote ang girlfriend ko ay pinili niya ang Dare. Dahil pinili mo ay Dare, Cher, inumin mo ito. Isang shot lang, dali subukan mo na. Hamon ni Ronan sa aking girlfriend. Yon ang naging Dare kasi alam nilang hindi umiinom ng anumang alkohol ang girlfriend ko. Pasensya na pero hindi ako umiinom eh, ang wika ni Cher. Parang gusto na niyang mag-back out kaagad sa laro. Di nga, ni minsan di ka nakatikim ng beer? Manghang usisa sa kanya ni Terence. Hindi talaga eh at wala akong balak na tikman yun. Diretsyong sagot ni Cher. Bumalik naman sa akin si Ronan. Ano ba yan Samuel, ang KJ naman ang girlfriend mo? Halata sa kanya na disappointed siya kay Cher. Love, kahit na isang bote lang. Pagbigyan mo na ako please. Pakiusap ko na lamang sa aking girlfriend. Promise walang mangyayari sa iyong masama pagkatapos mong inumin ito. Paggagarantiya ko pa sa kanya. Sa huli ay nag-give in si Cher at ininom niya ang shot bottoms up at tulad ng aking inaasahan ay halos hindi maipinta ang mukha niya dahil hindi siya nasarapan sa kanyang ininom.
Ganyan talaga ang lasa ng beer, mahal ko. Pero kapag nasanay ka na ay masasarapan ka na rin dyan. Ang sabi ko pa sa aking girlfriend. Pero sa halip na magpatuloy kami sa aming laro ay merong naalala si Ronan at agad niyang dinukot yon sa kanyang bulsa. O mga pare, nakalimutan ko meron pala ako dito sa bulsa. Heto, balik kakakuha ko lang sa dealer ko kanina. Ano gusto ninyo? 200 lang per tableta. Pag-iinganyo pa ni Ronan sa amin. Siyempre lahat kami gumagad sa alok niya maliban kay Cher. Nagulat nang makita ang mga tabletas na hawak ni Ronan. Samantala na makatanggap ako ng isang tableta mula kay Ronan ay pinagmasdan ko muna itong maigi. Kulay red na tableta na hugis Devil Smiley. Noon lamang ako nakakita ng ganong tableta. Kaya tinanong ko si Ronan kung anong tawag doon. Ang sabi lang naman niya sa akin ay bagong gamot daw yon na nakakahay. Dahil naman sa magaling ang sales talk ni Ronan ay nakumbinsi naman ako at hindi ako nagdalawang isip na i-take yon. Ano Cher, gusto mong subukan? Sabi ko pa sa aking girlfriend. Pagkaraan kong isubo ang tableta. Libre kita, ang sabi ko pa sa kanya. Gulat namang tumingin sa akin si Cher at halatang disappointed. Samuel, gumagamit ka ng pinagbabawal na gamot? Matagal na mahal ko, alam mo na, pampagaan ng feeling. Bakit hindi mo subukan? Pangiengganyo ko sa kanya. No, ayaw ko. Kahit kailan hindi ko susubukan yan. Pangtangin ni Cher sa gusto kong mangyari. Sa puntong yon ay sumabat na si Andrea, isa rin sa mga tropa ko na noong mga oras na yon ay kakasubo lang din ng tableta. Ang KJ mo talaga girl, as in duper KJ to the highest level. Ewan ko ba kung bakit ka naging girlfriend ni Samuel? Reklamo pa niya sa girlfriend ko. Mga adik pala kayo Samuel eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baling sa akin ng aking girlfriend. Para ano pa? It does not make a difference kung sinabi ko sa iyo o hindi kasi alam ko namang sasagutin mo ako no matter what. Patay na patay ka kaya sa akin eh. Pagmamalaki ko pa sa kanya. Alam nyo sinisira nyo lang ang katawan ninyo sa mga bisyo na yan. Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Pangaral pa ni Cher sa buong tropa. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ikaw Samuel, hindi mo ba naiisip na maaaring maging epekto sa inyo ng paggamit niyan? Tanong pa niya sa akin. Pero hindi sineryoso si Cher na mga kaibigan ko at sa halip ay pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Ano ka ba Cher? Walang basagan ng trip. Sige kung ayaw mong tikman eh diwag. Pero pwede ba? Huwag ka na mag-preach sa amin. Bahala kami kung anong gusto namin gawin sa katawan namin. Ang sabi ko pa noon. Okay fine, at least pinagsabihan na kita. Kung ayaw mong sundin eh diwag. Samuel, break na tayo. Ayaw ko kasi ng boyfriend na adik. Pagbabanta niya sa akin. Inasar ako ng mga kaibigan ko pagkatapos noon. Habang ako aaminin ko na nasaktan ako sa pagbabanta ni Cher dahil mahal na mahal ko siya. Cher naman, wag mo naman gawin sa akin to. Apil ako sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Cher sa akin at nagmatigas siya sa kanyang desisyon. Break na tayo Samuel, and I mean it. Samantala dahil na rin siguro sa pangaasar ng mga kabarkada ko at dahil na rin sa nasakta ng pride ko ay nagpretend ako sa harapan ni Cher na okay lang ang lahat. Okay fine, break na tayo. Sinong tinakot mo? Uy Cher, hindi lang ikaw ang babae sa mundo. At sino ka ba para gustuhin ko? Hindi ka naman kagandahan at saka napaka-KJ mo pa. Ang sabi ko sa aking girlfriend. Dahil doon ay nakatingin ako ng isang malakas na sampal mula sa kanya. Siyempre pumalag ako sa ginawa ng aking girlfriend. Para matauhan ka sa mga pinaggagawa mo, dagdag pa niya. Sabay walk out at iniwan pang bukas ang pinto. Nanatili naman kaming lahat sa loob ng kwarto at ramdam kong nagsisimula ng umepekto sa katawan ko ang drogang tinik ko. Balak ko sanang habulin pa si Cher pero bukod sa nagsisimula na akong maging high ay pinigilan pa ako ni Andrea. Huwag mo nang habulin yun. Halika magsena lang tayo. Makakalimutan mo na yung manang mong girlfriend. Ang sabi pa nito sa akin. Kaya napasalampak na lamang ako sa sahig kinalaunan
dahil pakiramdam ko ay bumabagal na ang takbo ng oras. Mamayang kaunti ay naramdaman ko ng parang lumulutang na ako sa alapaap. Pero naantala yon nang biglang magsara ang pinto ng mag-isa. Sa sobrang lakas ng pagkakasara ay parang bumalik kami sa nakakakilabot na realidad. Tapos nasabayan pa ng pag-brownout. Lahat kami tuloy ay nagpanik. Ano ba yan, Ronan? Jumper yata itong kuryente ninyo eh. Paninisi pa ni Andrea kay Ronan. O heto yung rechargeable lamp. Wika ni Ronan sabay bukas nito. Ganito talaga rito eh, jumper lang kasi ang ilaw ko kaya palagi nagba-brown out. Ngunit naputol ang kanyang sinasabi nang bigla siyang mapasigaw sa sobrang takot. Agad ko namang sinaklolohan si Ronan. Bakit, anong problema? Bakit ka parang takot na takot dyan? Tanong ko sa kanya. May nakita ko sa salamin eh. Sa salamin? Takot na takot nitong sagot sa akin. Anong itsura? Usisa ko pa sa kanya. Pero nagsisigaw lamang si Ronan sa labis na takot. Pero hindi yung sineryoso ng mga kaibigan kong high na sa drugs. Naku, wag niyo nang pansinin yan si Ronan, bangag na yan. Biro pa ni Terence. Samantala, labis talaga ako nagdamdam nang hiwalayan ako ni Cher ng gabing yon. Kung sa bagay naiintindihan ko siya kasi delikadong magkaroon ng boyfriend na adik. Nung una ay inakala ko na makakayanan ko ang pagkawala niya sa akin pero hindi pala. Kaya ginawa ko ang lahat para bumalik siya sa akin. Muli ko siyang sinuyo pero sa pagkakataong yon ay iniwasan na niya ako. Sa kabilang banda naman, para maibsan ang sakit dulot ng breakup namin ni Cher, ay nag-rely ako sa pag-take ng ipinagbabawal na gamot tulad ng pulang tabletang may nakaukit na mukha ng demonyo. At dahil sa patuloy kong paggamit noon, ay isa-isa nang dumarating ang mga kinakatakutan ko. Nagsimulang makarinig ako ng boses mula sa aking utak at palaging tinatawag ang pangalan ko. Nung una ay nakakaya ko pang hindi pansinin yon. Pero sa pagdaan ng mga araw ay palala ito ng palala. Ayaw kong tigilan ang boses na bumubulong palagi sa akin. Katulad na lamang isang araw habang sinusuyo ko si Cher na bumalik sa akin, Papa Dudut. Bakit ba ang kulit-kulit mo ha? Sinabi ko na nga sa'yo na break na tayo. Insist sa akin ni Cher. Ngunit nagpatuloy lamang ako noon sa pagmamakaawa. Alam mo, simula nang mag-break tayo hindi na ako makatulog kasi palagi kang laman ng utak ko. Akala ko hindi ako magiging affected sa paghihiwalay natin pero nagkamali ako, Cher. Mahal na mahal kita, giit ko naman. Kaya ako masyadong concerned sa'yo kasi mahal kita. Hindi sa pinangihimasukan ko ang buhay mo pero concern lang ako sa'yo kasi ayaw kong mapahama ka ng dahil lang sa mga bisyo mo. Hindi masama ang ginagawa ko sa'yo, Samuel. Kaso ayaw mo makinig sa akin. Ilang beses na kitang pinagsabihan pero ano? Tuloy ka pa rin. Ngayon, kung ayaw mong mapagsabihan, pues hindi ako ang babaeng para sa'yo. Yon ang paliwanag niya sa akin. Sige, pinapangako ko magbabago na ako. Hindi na ako magbibisyo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Weak ako sa kanya habang umiiyak. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan, Samuel. Pero patuloy ka pa rin. Sagot niya sa akin. Patawarin mo ako. Pero hindi akong babaeng nararapat sa iyo. Ayaw ko sa adik. Pagkatapos noon ay iniwan na niya ako ng tuluyan. Balak ko sana siyang habulin nang umalingaw-ngaw na naman sa utak ko ang isang boses. At sa puntong yon, nakakatakot na ang boses na tila bumubulong sa akin. Samuel! Samuel! Tawag nito sa akin. Nagpanik na naman ako nang marinig ko yon. Sino ka ba? Kung wala kang magawa, pwede ba tigilan mo na ako? Hysterical kong sabi sa misteryosong boses. Sa akin na ang kaluluwa mo. Bulong sa akin ang boses. Nang lumingon ako para tuntunin ang pinagmula ng boses ay nanginig ang buong katawan ko nang makita ko ang isang malaki, itim na halimaw na may sungay. First time kong makakita ng ganong klase ng nilalang kaya sobra akong nagpanik. Nagtatakbo ako palayo pero ramdam kong sinundan niya ako, Papa Dudut.
hanggang sa makita ko si Ronan na misteryosong nakatayo sa daanan. Agad ko siyang nilapitan para hinga ng tulong. Pero nang makalapit ako sa kanya ay bigla akong kinabahan. Para sa kaibigan ko, wala siya sa sarili niya. Para bang may kung anong nilalangang pumasok sa kanyang katawan. Oh, anong nangyari sa'yo? Bangag ka ba ngayon? Concern na tanong sa akin ng kaibigan. Samuel, kinukuha na niya ako. Seryoso niyang sabi sa akin. Nagulat at naguluhan naman ako sa kanyang sinabi. Anong sabi? Muli na naman niyang inulit ang kanyang sinabi. Samuel, kinukuha na niya ako. Sa puntong yon ay nag-hysterical na ako. Sino? Sino ang gustong kumuha sa'yo? Bumaling sa akin si Ronan at kinilabutan ako sa kanyang itsura. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha pero namumula ang kanyang mga mata at parang lumuluha ito. Kinukuha na niya ako. Kinukuha na niya ako, Samuel. Hindi niya ako tinitigilan. Sa puntong yun ay naramdaman kong may takot na sa kanyang boses. Sino ba yung humahabol sa'yo? Sindikato ba, mga pulis? Ano? Hindi kasi kita maintindihan. Natatakot kong tanong sa kanya. Kukunin daw nila tayong lahat. Yun ang huling sinabi sa akin ni Ronan bago siya muling nawala sa sarili at nagulat na lamang ako nang bigla siyang nagpasagasa sa matuli na bus. Papadudot, kitang-kita ko ang nangyari sa aking kaibigan at halos mapasigaw ako sa sobrang takot nang makita kong nalasog ang kanyang katawan. Pagkatapos noon ay nagtatakbo na ako palayo ngunit patuloy akong sinundan noon ng nakakatakot na boses. Samuel, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Sabi pa sa akin ng boses sa aking utak. Sino ka ba? Bakit mo ba ako tinatawag? Pwede ba kung sino ka man tigilan mo na ako? Halos mabaliw na ako noon sa kakasigaw sa boses sa utak ko. Papadudot, simula noon ay hindi na ako tinantanan ng nakakatakot na boses. Sa tuwing naririnig ko siya ay hindi ko maiwasan ang matakot kasi pakiramdam ko ay nanggagaling sa impyerno ang boses na yon. Hanggang sa tumagal pa ang ilang araw at palala ng palala mga bangungot ko, papadudot. Pero hindi lang ako ang nag-iisa dahil pati ang mga kabarkada ko ay nararanasan din ang kakaibang bangungot na yon. Ang pinagkaiba nga lang noon ay gising kami habang binabangungot. Papadudot, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Lalo na tuluyan nang nagpakita sa akin ng dyablo isang araw. Samuel, narinig ko na naman ang boses na yon sa aking utak. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Naiiyak at nanginginig na ako sa takot ng mga sandaling yon. Sa akin na ang kaluluwa mo. Pagkatapos noon ay biglang nagpakita ulit sa akin ang nakakatakot na nilalang na may sungay. Lumayo ka sa akin, lumayo ka sa akin. Ginawa ko ang lahat para tumakbo at makalayo sa kanya pero parang pinipigilan noon ang buong katawan ko na makatakbo palayo. Lalayo pa ba ako kung pinapapasok mo na ako sa katawan mo? Samuel, akin ka na. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Natatandaan kong sabi sa akin ng nilalang na yon. Bigla akong nagising. Bangungot lang palang lahat. Ngunit takot na takot pa rin ako kapag naaalala ko ang itsura ng nilalang na nagpakita sa akin. Hanggang sa biglang nagring ang aking cellphone. Nang sagutin ko yon ay narinig ko ang takot na boses ni Andrea. Samuel, ayaw ko na. Umiiyak na sabi niya sa kabilang linya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Agad namang sumagot si Andrea. Natatakot na ako, ayaw niya akong tantanan, Samuel. Kinukuha na niya ako. Nakaramdam ako ng labis na takot sa aking narinig. Hindi kita maintindihan, Andrea. Sino ba yung gumugulo sa'yo? Alam mo, ganyan din yung sinasabi sa akin ni Ronan bago siya namatay. Natatarantang wika ako sa kanya. Naririto na siya. Nagbabalik siya, Samuel. Kukunin na niya ako. Wika sa akin ni Andrea. Pagkatapos noon ay naputol na ang kanyang tawag. Simula noon, papadudot, ay hindi na ako nakatulog. Sinubukan kong mag-take ulit ng drugs at nagbabaka sakaling mawala ang lahat ng takot ko.
Pero kinaumagahan ay lalo akong nagimbal nang mabalitaan kong tumalon si Andrea mula sa 27th floor ng kondo. Papa Dudut, takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Kahit saan ako magpunta ay sinusundan ako ng dyablo. Pero kung dati hanggang sa boses ko lang siya naririnig, nagsimula na ring magpakita sa akin ng dyablo. Nakakatakot ang anyo niya. Ayaw ko nang i-describe pa pero halos maihi ako sa salawal sa tuwing nagpapakita siya sa akin. Papa Dudut, nasa sayo na lang yan kung maniniwala ka sa akin. Sa mga ikinagkwento ko, pero lahat ng yan ay nangyari talaga sa akin. Siguro'y epekto ito ng drogang pinapasok ko sa katawan ko. Pero kahit na itigil ko pa siya at magsisi sa mga kasalanan ko ay huli na ang lahat. Hawak na noon ng dyablo ang utak ko. Papa Dudut, alam ko na ang istorya ko ay hindi akma sa tema ng programa mo tungkol sa kwentong pag-ibig. Pero ibinahagi ko pa rin kasi alam kong maraming aral ang mapupulot dito. Papa Dudut, tama pala noon ang sinasabi ng mga matatanda na laging nasa huli ang pagsisisi. Alam ko naman dati na masama ang magbisyo, lalo na ang gumamit ng droga. Pero dahil sa likas kong pagiging adventure seeker dala ng kabataan ko ay sinubukan ko yon. At ngayong nasubukan ko na ay alam ko na ang epekto. Gustuhin ko mang itigil ay hindi ko na magawa kasi hinahanap-hanap na siya ng katawan ko. Hanggang hindi ko namamalaya noon na hindi na pala ako ang dating Samuel na matino. Papa Dudut, hindi pa rin natapos ang bangungot ko noon. Patuloy akong ginambala ng dyablo. Unti-unti nang namamatay noon ang mga kabarkada ko at alam kong ako na ang susunod sa kanila. Papa Dudut, takot na takot ako noon. Ayaw kong mamatay. Pero sadyang agresibo ang demonyo sa pagkuha sa kaluluwa ko. Wala siyang tigil sa kakasabing kukunin niya ang kaluluwa ko. Samantala naglakas na ng loob si mama para alamin ang aking problema. Samuel, anak ko, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan? Nag-aalalang tanong ni mama sa akin. Ginugulo niya ako, inay. Ayaw niya akong tigilan. Natatarantang sagot ko habang patuloy ang boses ng dyablo sa panggugulo sa utak ko. Kaya parang baliw akong nagwala noon sa bahay namin. Ano? Bakit hindi ka magpakita sa akin, hayop ka? Papatayin kita. Kahit na demonyo ka pa, hindi ako natatakot sa iyo. Sabi ko sa boses na naririnig ko. Pero muling nagring ang aking cellphone. Agad ko yung kinuha at sinagot. Ang buong akala ko ay kaibigan kong si Terence ang tumatawag pero ang narinig ko ay ang boses ng girlfriend niyang si Laika. Takot na takot itong nagsasalita sa kabilang linya. Si Terence nagwawala, magtatangkang magpakamatay. Natatarantang wika niya sa akin. Tumawag na ako ng barangay tanod kanina pero hindi pa sila dumarating. Samuel, natatakot na ako, ang sabi pa niya sa akin. Nanginig naman ako sa takot nang marinig ko si Laika na nagmamakaawa kay Terence na bitawan na nito ang baril na hawak. Terence, parang awa mo na. Bitawan mo na yung baril mo. Narinig kong sabi ni Laika sa kanyang boyfriend. Ayaw niya akong tigilan. Gusto niya akong kunin. Gusto niya akong dalhin sa impyerno. Takot na wika ni Terence. Laika, itanong mo kay Terence kung sino ba ang gumagambala sa kanya. Ang sabi ko naman kay Laika. Narinig naman ni Laika ang sinabi ko at tinanong niya ang boyfriend kung ano ang kinakatakutan nito. Terence, sino bang gumagambala sa iyo? Narinig ko pang tanong ni Laika. Demonyo. Gusto kong kunin ang demonyo. Takot na wika ni Terence. Pakisabi kay Samuel na siya na ang susunod na mamamatay. Namutla ako at halos maihi ako sa salwal nang marinig ko ang sinabing yun ni Terence. Pagkatapos noon ay narinig ko na si Laika na natataranta dahil tinutukan na siya ng baril ng kanyang boyfriend. Hanggang sa umalingaw-ngaw sa kabilang linya ang 3 putok. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Binaril na ni Terence ang kanyang girlfriend. Halos mawalan ako ng bait sa sarili nang marinig ko ang karumal-dumal na krimen na ginawa ni Terence. Mamayang kaunti ay narinig kong kinuha ni Terence ang cellphone ni Laika at misteryosong nagsalita sa akin. Ikaw na ang susunod. Parating na siya. Nakakakilabot na wika ni Terence. Pagkatapos ay muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Dahil sa aking narinig ay tuluyan na akong tinakasan ng bait ng araw na yon. Papa Dudut, simula noon ay lumala ang bangungot ko.
Nagbago na rin ako noon ng katauhan. Hindi ko na alam noon ang ginagawa ko, basta ang natatandaan ko lang ay sigaw lamang ako ng sigaw dahil sa takot. Dahil sa mga kakaiba kong kilos na ipinapakita. Nabahala sa akin noon ang nanay ko, pati rin ang ex-girlfriend kong si Cher. Kaya gumawa na sila noon ng paraan para tantanan ako ng dyablo. Kumalma ka, Samuel. Tumingin ka sa mga mata ko. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang bumabagabag sa iyo. Worried na tanong sa akin ni Cher. Cher, nakakakita ako ng demonyo. Kinukuha niya ako. Alam ko siya rin ang kumuha kina Ronan, Andrea at Terence. Cher, natatakot na ako. Ayaw kong mamatay. Nanginginig kong sabi sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Walang demonyo. At kung meron man ay wala silang panlaban sa kapangyarihan ng Diyos. Samuel, kaya nangyayari sa iyo yan kasi kulang ka sa pananampalataya sa Diyos. Magbalik loob ka sa Kanya. Mahalin mo ulit siya. Ang payo ni Cher sa akin. Ngunit muli ko na namang narinig ang tawag ni Taning. Samuel! Samuel! Cher, ayan na naman siya. Narinig ko na naman ang boses niya. Natataranta kong sabi sa kanya. Samuel, wala kang naririnig, walang demonyo. Lahat yan ay imahinasyon mo lang. Sabi naman sa akin ng concern kong ex-girlfriend. Hindi, merong demonyo. Nagpapakita siya sa akin. Insist ko sa kanya. Walang demonyo, at kung may demonyo man, yun ay ang mga bisyo ninyo. Lalo na yung bawal na gamot. Yun ang katotohanang sumampal sa akin, Papa Dudut. Samuel, hindi mangyayari sa iyo yan kung hindi ka gumagamit ng droga. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na makakasama yan sa iyo. Ngayon, tingnan mo ang nangyayari sa iyo. Dagdag pa ni Cher sa akin. Tulungan mo ako. Gusto ko na magbagong buhay. Gusto ko na magbalik loob sa Diyos. Hopeless na sabi ko sa kanya. Pero isang mainit na yakap ang ibinigay sa akin ni Cher. Na sa mga sandaling yon ay alam kong Diyos ang aking kayakap at ginamit lamang niya ang ex-girlfriend ko bilang kanyang instrumento para gumaan ang aking pakiramdam. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay dinala ako noon sa rehab center. Pero kinalaunan ay transfer ako sa isang mental hospital dahil na-diagnose na may sakit na ako sa pag-iisip. Pero Papa Dudut, kahit na ilang beses nila akong gamutin doon, ay hindi na ako tinantanan ng dyablo. May pagkakataon pa nga, Papa Dudut, na gusto ko nang magpakamatay. Pero agad din akong napipigilan ng mga nag-aalaga sa akin doon. Hanggang sa isang araw ay napagtanto namin na ang mga nangyayari sa akin ay pawang hallucinations lamang dulot ng pagtake ko ng pulang tabletas na binansagan kong devil's tablet o devil's drug. Papadudot ng mga panahong yon, halos iisa lang ang gusto ko. Ang mamatay na. Pero hindi ako pinayagan ng ex-girlfriend ko at nilaan niya ang sarili niya para gumaling ako. Matagal ako nagstay sa mental hospital. Bagamat sinusundan pa rin ako noon ng dyablo ay nilabanan ko na siya. Nagbalik loob ako sa Diyos. Itinuon ko ang sarili ko sa ibang bagay para bumilis ang paggaling ko. Hanggang sa yun na nga unti-unting nawala ang sumpa ng dyablo sa akin. 5 taon nang lumipas ay tuluyan din akong gumaling. Doon ay malaki ang naging pasasalamat ko sa Diyos kasi hindi niya ako pinabayaan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay normal na ulit ang buhay ko. Isa ako ngayon sa mga volunteers against drug addiction. Madalas ko ngang binabahagi ang karanasan ko sa mga kabataan para hindi nila subukang gumamit ng droga. Bukod sa pagiging volunteer ay aktibo na rin ako sa mga gawaing pangsimbahan. Sa kabilang banda, kahit na hindi kami nagkatuluyan ni Cher ay nanatili kaming magkaibigan hanggang sa kasalukuyan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko sa iyo. Sana'y magsilbi itong inspirasyon sa mga nakakarami. Payo ko lang sa mga kabataan dyan ay huwag na huwag ninyong subukang gumamit ng droga kung ayaw ninyong maranasan ang naranasan ko. Palagi ninyong tatandaan na nasa huli ang pagsisisi. Muli, maraming salamat and more power sa inyong programa and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Samuel. Ito ang isa sa nagpapatunay na wala talagang naidudulot na maganda sa ating katawan ang pagkukulong sa bisyo. Lalo na po sa ipinagbabawal na gamot.
Sisirain lamang nito hindi lamang ang inyong isipan kundi ang inyong buong katawan. Bukod pa roon ay mauudyokan pa kayo na gumawa ng masama sa iyong sarili o sa ibang tao. Siguro totoo ang demonyo na nagaan nyo bilang isang tableta, powder o iba pang mga substance na kapag inyong ininom ay masasaniban agad ang iyong isipan. Kaya sa mga ka-online na nakikinig ngayon, stay away from drugs. Samantala natutuwa kaming malaman na nalampasan din ni Samuel ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Binigyan ka ng second chance ng ating Panginoon, kaya pahalagahan mo na ito. Muli maraming salamat sa iyo, Samuel, sa pagbabahagi mo sa amin ng kwentong kapupulutan ng aral ng nakakarami. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.